naman. May pasok mamaya. Eh, hindi na ako sa pwede. Mamaya po kayo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanagahan ko po lahat na tumayo at tayo po'y manalangin bilang paniwala. Hindi po ako magsusumid ha. Ako po yung manalangin ng prayer. Let us pray po. Hallelujah. Father, Lord God, Panginoon.
Patuloy po kami nagpapasalamat sa araw na ito, Father God. Maraming salamat sa napakagandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang mananggahan sa iyo, Father God. Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyo, Father God, sa aming mga kasamahan na wala pa sa mga oras na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang sumama sa kanila, gumagay sa kanila patungo sa ating bahay sa Father God. Baging sa mga hindi makakapagsimba sa araw na ito, Panginoon, ano man po ang kanilang mga pag-aalilangan, Panginoon, or pagsubok na kinakaharap sa ngayon, Father God. Alam po namin na kayo ang sasama sa kanila, Father God, para mapagpagumpayan ito, Panginoon. Lord, maging sa mga kapakiran ngayon, kay Limwell, Father God, na nawala ng Ama, Panginoon. We pray na kayo ang sumama sa kanya, Father God. Panginoon, bigyan mo siya ng lakas ng loob, Panginoon, sa pagsulong ng ito, Father God. Naniniwala kami na malalampasan niyo ito kasama ka, Panginoon. Lord, we also pray sa aming music team, Father God. Maraming salamat sa buhay nila, sa talento patuloy na pinagkakaloob sa kanila, Panginoon, at ginagamit nila upang patuloyhan na, Father God. Panginoon, maraming salamat. Give them wisdom, Panginoon, na makapagpatuloy na tumugtog na mapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, Father God, Panginoon. Lord, we also pray sa yung mga salita, Panginoon, naway kayo ang sumama sa kanya, Father God. Give them wisdom, Panginoon, na sa gayon ay maihatid yan ng mga salita na nais mo mahatid sa amin, Father God, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Father God. Ikaw lamang po ang nararapat na mapapulihan, Panginoon, mapasalamatan at malulanghagi sa amin, Father God. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. So let's celebrate sa umagang ito dahil nakatawid na po tayo ng first month po ng taon na ito. So let's pat ourselves po. Pat po natin sarili natin and sabihin natin, well done. Yeah. So sa umagang po ito, nais ko pong ibahagi ang maikling verse na po ito na nagsasabi sa Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. So, ulitin ko po, Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. So, tayo po wala naman po talagang light, ngunit dahil binigyan po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon at ng opportunity po to share the light. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, you are the light of the world. Kaya po tayo nag-meet po dito sa lugar na ito is to iparanas sa bawat kapatiran natin na ina-encourage natin ang bawat isa na purihin natin ang Panginoon sa kabila ng na-experience natin at mag-emit at mag-share ng light sa ating pamilya, sa ating community, sa ating mga kapatid na rin dito sa ating church. Kaya sa umagang ito, let's just praise the Lord. Ibigay po natin yung pinakamataas na papuri sa Kanya at talagang i-drop po natin yung mga luggages natin at talagang isipin at ibigay lang natin yung focus natin sa Panginoon sa umaga ito. Let's give the highest praise sa Panginoon. Every
this moment. I just want to give this time para ma-invite nyo ang presence ng Panginoon sa inyong mga puso. Come on, let's talk to our God. Let's talk to our Savior, to our Lord. Hingin natin yung kapahingahan sa Kanya. Higit sa lahat, ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. Worthy. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Minsan pa. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. My life is yours. And now my life is yours, so I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, Lord God. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable.
exalted now in the heavens as your glory fills This place, you alone deserve our praise. You are the right there. Be exalted. Be exalted now in
pinapurpose namin. Which is to share the light that Jesus has given us. Lord God, restore us, Lord Jesus. Lord God, bring us back, Lord God, to our feet. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Lord, allow us to be more sensitive, Lord, in sharing your word, in sharing the light, in doing good, O Lord. Kahit sa pamilya man namin, Panginoon, o sa mga away namin, Panginoon, Father God, hindi yun ang focus, Panginoon, ngunit sa Jesus, O Lord. Sinabi mo sa inyong mga salita na sasamahan ni Panginoon. You will be with us always. Panginoon, hindi lamang ito makasalita, Panginoon. Hindi lang ito mga basta-basta salita, kundi salita mo ito, Panginoon. Lord God, patuloy mo kami bigyan ng lakas, Lord, na panghawakan ang inyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah, Lord. And allow us to declare this song, Panginoon, na may tapang, Panginoon, at may pananampalataya sa inyo. Come on, let's sing this one more time. Jesus, I believe in you. Holy Spirit, Hallelujah. Para sa kapakanan ng iyong anak, Panginoon, alone that the Son of God, for you alone that the Son of God, and all the world should see that you are God. Wala kami ibang itinataas, Panginoon, sa umagang ito, kundi ang inyong bugtong na anak, Lord God, na pumanik dito sa lupa, namuhay dito kasama ng mga tao, namatay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, at after 3 days ay nabuhay muli. We just want to shout the victory. Come on, let's give our love to the Lord. He is the real God for our God. You are worthy of all the honor and praise, Lord God. At binabalik namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat po ay magpapasalamat. At sa grabe talaga namin, Panginoon. Good morning po sa bawat isa. So, ngayon nun po, dala ko tayo sa announcement. So, ngayon pa rin, wala pong, or meron pong announcement. Meron pong Sunday school next Sunday. Same time, 9:30. Then, patuloy pa rin po namin ina-encourage ang bawat isa na dumalo sa prayer meeting kasama
kasama ng ating mga anak. So, yun naman po, tinatawagan po natin si Kuya Ed para sa overall. Ako tayo sa nice of Spring. Tayo po'y manalangin. Sa bilang Diyos, wala kong kaming ibang lalapitan kundi ikaw lang po ngayon. Kami po ay confess ang kasalanan nagawa sa isip man o sa Lord Panginoon. Kami po ay binisin po Panginoon ang aming puso at isipan po. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang na kanta namin sa mga nakalipas ng Panginoon. Ito po ay kami pong babalik ayon sa iyong kautusan na sumunod lamang at magtiwala Panginoon sa iyo lamang Panginoon. Wala kami pong ibang lalapitan kundi ikaw lang Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga binigay mong pagpapala sa amin, sa bawat sa amin Panginoon. Sa mga trabaho binigay mo sa amin Panginoon. Naway po Panginoon na ang mga tatrabaho Panginoon ay maging pagpapala sa kanilang pinaglilingkuran Panginoon na hindi mga reklamo Panginoon. Turuan mo po Panginoon na sumunod lang po Panginoon na ang ating puso ay matutong sumunod lang po Panginoon at patuloy na magtiwala sa iyong biyaya na ibinibigay mo sa amin. Ang aming kahit sinupuri Panginoon, itinatas mo namin sa iyong pangalan. Wala akong pag-imbot na anumang kabigatan sa aming puso na magbigay Panginoon sa na binigay mo naman sa amin Panginoon na biyaya ang katalinuhan, physical at financial na biyaya Panginoon ay dapat lang Panginoon na ibalik namin ito sa iyong maloob namin po. Ito po Panginoon ang aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang umaga po sa bawat isa. Batiin niyo yung katabi niyo na magandang umaga. And kung may pagpapasalamat kayo sa katabi niyo, ano yun at bakit? Salamat kasi, sige na po, ano po yung ipagpapasalamat niyo sa katabi niyo? Kung meron kayong naisip na pasasalamat, ano po yung pasasalamat na yun? Isulitin niyo na po yung pinaka-the best na pasasalamat sa katabi niyo. Ano yun? Salamat kasi, ayan. Salamat. Kasi nag-aaway tayo. Mabait ka pa din. Ayan po. Anyways po, ang sarap pong mabuhay sa pananampalataya ng puno po ng pasasalamat. Talagang i-fill-in po tayo ng banal na presensya ng Diyos ng positivity na kahit despite po ng anong nararanasan natin sa buhay, magiging positive po tayo. Huhukayin po natin yung sitwasyon, yung negatibong sitwasyon, huhukayin natin. Hahanap tayo ng positibo doon. Kahit 0.1% paghanap po tayo, kahit gaano katindi po yung pinagdadaanan po natin. Ngayon po ba doon? Dahil lahat po ay ginagawa ng Panginoon ayon po sa kanyang kalooban para sa atin po.
Alright po, ngayon po ay February na, napakabilis po ng panahon, no? Hanggang kaya po, ano po ngayon, leap year po ngayon, no? Hanggang 13 lang po yung February, tama po ba? Ay, sorry po, 29 pala yun, sorry na mali. Kala ko, 13. Ayun po, napakabilis po ng panahon, talagang nag-jump lang po talaga ang panahon. At hindi natin namamalayan, Pasko na naman. Paikot-ikot, yung batang naglalakad dyan, katabi mo, hindi mo alam, magpapaalam, tay, si ano nga pala. Di ba? Joke lang po. Napakabilis po ng panahon. Talagang hindi po natin namamalayan yung bilis ng panahon. Lalong-lalo na ma-enjoy po natin ito kapag ginamit po natin ang buhay po natin sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ayun po, ngayong umagang ito ay bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos na mahabagin, mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagdako, Panginoon, sa lugar na ito upang kami, O Diyos, ay makapaghandog ng papuring pasasalamat. Nakita mo, Panginoon, ang puso namin, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Lord, wala kaming kayang itago sa iyo, Panginoon, sapagkat alam mo ang aming buhay, alam mo ang bilang ng aming mga buhok, alam mo lahat ng meron kami, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil sadyang napaka-yaman, napakalawak ng grasya mo sa amin at pagmamahal mo. Hayaan mo, Lord, sa umagang ito, patuloy na turuan niyo po kami, Panginoon, na ano man yung nais mong iparating sa aming mga puso, ay Lord, talagang magkaroon kami ng 100% obedience sa iyong nais para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Itago niyo po ang iyong lingkod sa iyong mayabong na pagpat at wala pong kapurihan ang kukuha sa iyo sapagkat sa iyo ang papurit pasasalamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, ang topic po natin sa umagang ito ay patungkol po sa Great Commission. Actually, yung beses na po natin tinatalakay na ito, yung Great Commission, ano po, talagang binabalik po tayo dito. Sa Bible po, talagang napakarami po na kapag nag-DBS po kami, nag-DBS, talagang binabalik po kami doon sa pagiging fishers ng mga tao, pagiging fishers po ng mga kaluluwa. Binabalik po kami para mag-evangelize, pinapakita po sa amin, meron po kami mga GTAs, and babalik po kami doon sa pinakanais ng Panginoon sa amin, is to make disciple. At gampanan po yung Great Commission na nais po ng Panginoon para sa atin. Hindi ko po nailagay yung teksto dyan, pero alam ko po, kabisado niyo na po ito. Sino pong nakakabisado? Mahalaga pong makabisado niyo po ito. Kasi malaki po ang kinalalaman ito sa inyong buhay. When I was, siguro, anong taon po yun? 2014 or, tama, 2014 po, pinakabisado po ito sa amin doon sa isang youth camp. Although, ang una ko talagang nakabisado when I was a child, 5 years old, is yung buong Psalms 23. Itong Matthew 28:19-20, pinakabisado po ito sa amin. Talagang ang ganda po na maisapuso po natin yung nais ng Panginoon para po sa atin. Alam ko po na alam niyo po ito na ang nais ng Panginoon ay mag-disciple po tayo. Mag-go po tayo sa layunin niya at talagang gampanan po natin yung nais niya po para sa atin. Nandito po tayo sa church to equip, to learn, and hindi po mananatili na gano'n. Mapupuno po tayo, hindi po pwedeng hindi po tayo lalabas. Mapupuno po ang ating mga puso kapag napusog po tayo ng banal na presensya ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi po natin ito ibahagi sa iba. Talagang mahahabag ka gaya ng habag sa iyo ng Panginoon. Lord, ako ay makasalanan. Paano mo nagawang maipako sa krus, danasin ang ganitong sitwasyon para lang sa akin? And nais po ng Panginoon ay maligtas po ang lahat sa kasalanan. And tayo po ay gagamitin ng Panginoon upang makapagbahagi po talaga ng salita ng Panginoon. At the same time, ganoon din po, sila ay maglalago at in conclusion, sila po ay hahayo.
Sa Oxford Dictionary po, the word commission has two definitions. One is an instruction, pangalawa po is command, or role given to a person or group. It reminds us of the Great Commission recorded in the Gospel of Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Yun na nga po yun. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to obey or observe everything I have commanded you. And surely I will be with you always to the very end of age. The other is the authority to perform a task or certain duties that reminds us of power for witnessing which Christ promised us in the book of Acts, chapter 1 and verse 8. Ang sabi po doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the farthest parts of the earth. Itong verses po na ito ay ini-indicate po na ang Panginoong Diyos ay kinumission po tayo at in-empower po tayo upang ma-accomplish po yung certain mission po natin. Sabihin mo sa katabi mo, may mission ka. Alright po, lahat po tayo ay mission. Unfortunately, however, today the Great Commission has become the Great Commission in the church. Meron po akong isang paboritong quote po. Ang sabi po doon, with great power comes from great responsibility. The Great Commission is our great responsibility because Christ has doted us with great power from above. Tuloy po tayo, any church that is not seriously involved, ang sabi po ni Oswald J. Smith, in helping to fulfill the Great Commission has forfeited its biblical right to exist. Ang ganda po ng sinabi niya po dito. Ito ay fulfill lang po, pero ang nais po ng Panginoon ay we finish po the Great Commission. Tapusin po natin yung trabaho natin. Trabaho po natin lahat ay tapusin po at magampanan po natin yung Great Commission na ipinag-uutos po sa atin ng Panginoon. Again po, ang topic po natin is an in-depth look at the Great Commission. As we began our preaching series today, we will begin to look at Jesus Himself, made disciples. We will begin with the truth that, ang una po is, the Great Commission is the purpose of the church. Ito po yung purpose po ng church po. Tayo mismo, hindi lang po tayo humahayo just to fill in the chairs. Hindi lang po ganon. Actually po, kapag tayo ay napuno, why not? Bakit po hindi na kung ang buong congregation po ay talagang equipped, lumalago, fully committed, praying, and makapagtayo po tayo ng church sa ibang baryo. Ang nais po ng Panginoon sa atin ay talagang gampanan po natin. Kasi po ito yung purpose natin sa church. Meron po akong i-illustrate. I would much rather, ito po yung pinaka-key point, I would much rather, meron po isang pastor na nagangalang Bill. Siya po ay nag-take ng course na New Testament Introduction. Paparating na po yung final exam at si Bill po ay na-anxious po siya dahil po yung New Testament ay napakahaba. And talagang napakarami po nitong katotohanan. He thought to himself, ang tanong niya sa sarili niya, how should anyone study for a test on the entire book? Yet somebody from previous students of his professor told him that the exam had always been described the missionary journey of Paul. Ang tanong lang po sa kanila is, previous pa po na nag-take po ng exam, i-describe mo yung missionary journey ni Paul. Ngayon, si Bill po ay nag-aral po siya patungkol sa missionary patungkol kay Paul. Alam niyo po, saan po nag-start yung life ni Paul? Sa Book of Acts, tama po ba? Then, doon po siya nag-aral. Hindi niya sinimulan yung Matthew, yung Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke,
Yun po. Doon na siya nakapokus diretso siya sa Acts, dire-diretso po. Sa life lang po talaga yun po. The teacher was surprised in horror as she watched her students trample their papers and walk out of the room except for one student, and it was Bill. Lahat po ay nag-walk out, si Bill na lang po ang naiwan. Ngayon, in-approach po ni Bill, ang sabi ng teacher kay Bill, "Since you are the only one to finish the exam, I will give you an automatic A." Ang sabi niya, "But I must know what you have written. Would you please read your paper to me?" Ito po ang sabi niya. Nakangiti siya, si Bill. Bill stood up and began to read his paper. Ang sabi niya, "Who am I to describe the life of Christ? I would much rather write of the missionary journeys of Paul." Tignan po natin bakit niya po yun nasagot. A lot of churches are like our pastor friend Bill. Throughout history, virtually every Christian leader has proclaimed that the Great Commission is the purpose of church. However, churches everywhere seem to be saying, "Sino ba ako para mag-disciple?" Para mas makuha niyo po yung pinupoint ng kwento kanina. Ganito po ang sinasabi ng mga churches. Sino ba ako para mag-disciple? Mas gugustuhin ko pang mag-preach kada Sunday. Mas gugustuhin ko pang magturo kada Sunday school. Mas gugustuhin ko pang mag-hold ng worship services or mag-lead, umattend sa church. Sino ba ako para mag-disciple? Knowing full well that these activities do not produce disciples. Maaring makakatulong po ito sa atin. Mag-preach, magturo po tayo, pero it does not produce disciples. However, maaring tatanungin niyo po, what do you mean these activities aren't making disciples? Let me prove my point. From a survey of over 1,000 evangelical churches in the United States, it took one pastor and 100 church members 1 full year to win only 1.66 person to Christ in their church. 66% of the members have not changed one disciple, making a habit to be more Christ-like in over 5 years. In other countries, while evangelism may be better, disciple making is similarly lacking. Paano po ba natin maiisip na sa Pilipinas nangyayari po ito? As a result of this distressing ineffectiveness, churches all over the world are suffering from an identity crisis. Meron pong church, meron pong cell church. Next slide na po. Meron pong cell church, which is yung D group. Meron din pong diversified church, or yung halo-halo po sila ng magkakaibang mga denominations. Merong purpose-driven church. Meron din pong meta church. Nakapokus po sila sa gusto natin change. Parang ganun. Yun po ang ibig sabihin ng meta church. Meron namang seeker church. Walang ibang ginagawa kundi mag-seek lang po ng spiritual fulfillment. Meron din pong the demographically correct, purpose-identified, people-pleasing, theologically oriented. Marami po nito. Medyo marami po akong nakikita ngayong kabataan. Actually, ako po ay nasa group ng isang sa isang grupo ng theologians. Inadgang po ako doon. And talagang hindi na po ako nagsisid doon kasi talagang sobra po nilang, ako po ay binabalansi ko po ang mga bagay-bagay. Meron pong Baptarian Church. It does not matter who you are if you do not know what your purpose. Hindi po mahalaga yun. Kung ano po kayo doon, kung kayo ay seeker lang, kayo ay nais nyo ay talagang i-glorify na talaga ang Panginoon. It does not matter kung ano po yung purpose. Ang mahalaga po, yung pinaka-purpose niyo po ay matumbok po ninyo. Nakakalungkot po ito and unnecessary because the Bible gives us a purpose.
The purpose of the church is to finish the Great Commission. Alam niyo mga kapatid, ang church po na hindi nakapokus sa discipleship or Great Commission is not a church at all. Meron po kayong makitang church na ang vision nila ay iba po yung vision. Sa atin po, tignan niyo po yung vision. A growing, multiplying, and disciple, making church, reaching out, ayun po, to the Philippines and to the nation for God's glory. Kapag po ang vision niya ay hindi po siya nakapokus sa discipleship or either sa Great Commission, medyo questionable po yun. Kasi alam ko, marami pa ako nakikitang churches na talaga ang vision nila, love God and make disciples, iba-iba po yung mga vision. Pero ang focus po talaga nila is to make disciples. The Great Commission is as unquestionably the most important command ever given to the church. Maring tanongin niyo po, paano po nalaman? Paano nalaman? First, these were Jesus' last word. Ayan po. These were Jesus' last words, and anyone's last word are very important. Alam ko po na napakahalaga po ng last word. Napapanood lang po natin sa isang mga palabas, may edad na ang isang magulang, nasa 80 anyos, halimbawa may anak siyang 3, anak, sa'yo yung Paranaque. Anak na babae, sa'yo yung Taguig. Sa'yo naman yung Cavite. Namatay na siya. So, last word is very important po. Kasi kapag, alam niyo po, nangyayari po kasi ito, ang mga magkakapatid, nag-aaway-away na po pagdating sa lupa. Hindi, kidding lang po. Pero po, napakahalaga po ng last word po. Ito po kasi yung last word ng Panginoon sa highest mountain. Mag-disciple daw po tayo. Nung kasama niya po ang mga disciples, talagang ikinuman niya, ang sabi niya po sa verse 18, lahat ng kapangyarihan, all authority in heaven and in the earth has been given to Jesus. Binigay na po sa Kanya. So, napakahalaga po niyan. Second, the New Testament repeats this word in Psalm 4 5 times. Pwede niyo pong bukulat ang inyong mga Bible. Una po yung Matthew 28. Pangalawa is Mark. Kung meron po kayong mga Bible, pwede niyo pong ibukulatin. Tignan na po natin yung Mark chapter 16 verse 15. Tignan po natin. Ang sabi po dito sa Mark chapter 16 verse 15, go into all the world and preach the gospel to all creation. Yan po, maiksi yan po. Hindi ko na po babanggitin yung iba, pero po, lahat po yan ay naka-angkla po doon or naka-connected po sa Great Commission. Number 3, no other command has this much emphasis in all the Bible, and it is the most complete form in Matthew chapter 28, 19 to 20. Ayun po, alam ko po, kabisado niyo na po ito, kakabanggit ko lang po, hindi na po natin babasahin. However, some will say there are many commands in the New Testament. How do you know this is the purpose of the church? Tignan po natin. Meron po akong example na nilagay po dyan para po sa mga nag-bake. Ito po yun. Ang gusto po ng isang baker ay makaproduce siya ng isang tinapay. Tama po ba? Kapag siya ay nag-bake, may mga sangkap po yan. Tignan po yung, ito po yung result sa number 3. Yan po lang ang tignan nyo. Make bread and make disciples. Kapag ikaw ay isang baker, although ito po yata ay kulang pa para sa mga nag-bake, use 4 cups flour, add 2 cups water, add sugar, salt, yeast, bake at 425 degrees. And ang resulta ay makakagawa ka ng tinapay. Para naman po sa mga churches, mag-evangelize po tayo. Lalabas po tayo, Lord, kaya ko pa to? Manalangin ka, kaya ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon ay siya yung i-acknowledge mo. Mag-step up ka lang sa iyong mga paa, imuog ng Lord ang iyong mga paa. Mag-evangelize, hindi po natatapos doon, mag-fellowship. Ayan.
Hindi po natatapos sa pag-evangelize. Kapag na-evangelize mo na yung person, kapatid, hindi po natatapos doon. Tinatanggap mo na si Lord bilang tagapagligtas. Pero i-expand natin bilang Panginoon. Ayan. Kasama yun yung fellowship. Part po yun. And teach and equip, be an example of holiness. Okay po. Make disciple is the main command. The other commands in the Bible help fulfill this main command to make disciple, not the other way around. Ito po yung mga pwedeng gawin kapag ikaw ay nagdi-disciple. Unang-una is pray, fellowship, equip, worship, evangelize. Ginagawa lang po natin lahat ng ito ay para makapag-disciple po. Amen po? Para makapag-disciple po. Talagang ititrain po sila na mas maging malalim sa kanilang pananampalataya. Ititrain po sila na hindi tumingin sa tao. Ititrain po sila na sa Panginoon tumingin. Marami pa po ituturo. Lahat po ng buhay. Sabi nga po dun sa verse 19, everything. Teach them to obey everything I have commanded you. As in lahat-lahat po. Lahat-lahat po ituturo mo. Kung ikaw naman yung gift mo ay ikaw ay magluluto, pwede mo siyang turuan, pero hindi para sa kanya ang pagluluto. At least tinuruan mo siya. Ayan po. I-share mo lang yung talent mo sa kanya. Kung hindi siya talaga para doon, at least ginawa mo yung bagay na ikaw ay nag-disciple. Number 2 po, 4 irrefutable elements in the Great Commission. First, it is intended as a lifestyle for every Christian. In Matthew chapter 28 verse 19, therefore go in the original Greek, describe a continuing action. Meaning, as you go, it means wherever you go, kahit nasaan ka po, ay talagang magdi-disciple ka. Naalala ko po yung father ni Kuya Alex, talagang kinikwento niyo po sa akin kapag may nakikita siyang mga gwardiya, mga ganyan. Lalapitan niya na kaagad. Ngayon, tatanungin ko, ano ba yung context? Bakit mga gwardiya ang kanyang nilalapitan? Nag-share siya ng gospel. Dati po pala siyang guard. At siya rin daw po ay nashiran nung siya ay guard. So, ipinapasa niya, yung nag-disciple sa kanya, siya naman ang mag-disciple. Kaya pag may nakikita siyang gwardiya, talagang yung paan niya nangangatin na. Hindi niya pwedeng, hindi ko to aalisan nang hindi ko siya nasyaran. So, example lang po yun. The point is that the Great Commission was intended to be a lifestyle for every Christian. Kahit nasaan po tayo. This was certainly true of Jesus' disciples. Jesus commanded them, follow me and I will make you fishers of men. Naalala niyo po yung enkwentro ni Peter at ni Jesus? Sila po ay nangingisda. Ang sabi ni Jesus, lagyan mo na yung tambat mo dyan. Guro, magdamag na kami ng maglangambat. Magdamag na kami. Ay, talagang ano ba siya? Pero dahil sinabi mo, ay gagawin namin. At least sumunod siya. Pero yun nga po, di ba parang ang nais ng Lord is total obedience, full obedience. Hindi ka na, wala ka nang maririnig na kahit ano. Galing na ako dyan, papunta ka pa lang, hindi po na, ganun. Wala po siyang age na kahit matanda na po kayo. Wala po yun. Ang pagdi-disciple po ay talagang makikita na lang po sa ating mga buhay. Kung ikaw ba talaga ay sumusunod kahit po sa mga kapwa mananampalataya at sa Panginoon. The truth is, wait lang po. To change your church, you must change your life. Ayun po. Kung gusto po nating mabago po yung church natin, gusto nating mabago yung mga tao sa church natin, ayoko na dyan sa church na yan. Napakaraming mga marites. Namamarites lang ako palagi dyan. Ayoko na yan. Hindi na ako a-attend. Magsisimula po yung pagbabago sa sarili mo.
meron po akong last December, meron po akong na-counsel na isang magulang. She is 58 years old and ako po ay may limit kasi po siya po ay panglima ko pong na-counsel. Nag-video call po kami. This is private ko po itong ginagawa. Hindi ko na po siya sinasabi. I-share ko lang po sa inyo. Sabi ko, i-share mo sa akin po na yung anong nangyari, bakit umalis ka sa church na yan. Narinig ko lahat ng mga negative. Nung narinig ko na po yung mga negative, okay lang po ba marinig niyo po yung side ko po para sa, dahil kayo po ay lumapit sa akin, okay lang po, sige po. Nung sinabi ko na po sa kanya, praise the Lord po, siya po ay nakabalik sa church. In-advisean ko lang po siya kasi sabi ko, nakikita niya yung mali ng iba. Si kapatid kasi, actually mahalaga po yun na makita po natin ang ating mga sarili palagi po. Kung tayo po ay may mga conflict, sinasabi niya, ipag-pray mo naman po ako kasi yung siya, ganito siya. Actually, pwede mong ipag-pray ang sarili mo. Pwede po natin siyang ipag-pray, pero alam niyo po, lagi po talagang binabago ng Panginoon kapag pinag-pray po natin, yung someone, ikaw mismo dapat mauna. Maging product ka muna ng pagbabago. Kapag hindi ka nagbago, pinag-pray mo siya, ayaw ko makita yan. Pag-pray ko na lang. Pero sarili mo, nagsisimula po lagi sa sarili yung pagbabago. Kung gusto po natin ng mapagmahal na church, mapagbigay na church, maunawain na church, lahat po yun ay magsisimula po sa atin. Amen po ba? Amen. Alright po. Sige po. Ayan po. Moreover, to make disciples, you must be a disciple not just in words, but also in action. Kapag nagdi-disciple po tayo, i-share po natin yung 3D, yung ating bahay, yung buhay, at ang ating pusa. Kasama po lagi ang kaperahan. Maganda po yun na i-share po natin yung bahay natin. Kasi kapag meron pong hindi pa po mananampalataya sa tahanan nila, for example, meron pong isang Kristiyano na nirequest niya sa bahay nila magkaroon ng Bible study. Sige, tuloy natin. And after that, nung pagpasok pala ng pintuan, nandiyan yung magulang, medyo stricto. Sino na naman yan? Ano naman dinadala mo dito? Kaso after second week, third week, fourth week, nagbabago na yung nakakapansin. Isipin mo, pinaghanda niya na ng ganitong oras, pinaghanda niya na po ng makakain yung darating kasi nakaschedule yung Bible study. Alam niyo po, nagsisimula po yun sa pagbabago po talaga, sa simula sa sarili po talaga. Kaya po, kahit yung nanay na nakakapansin, ay talaga pong, siya po mismo, ay may nangyayari. May nangyayari sa Bible study nila. Hanggang sa maririnig mo na lang sa kanya, pwede ba akong brother, sister, pwede ba akong maka-join? Kasi yung anak ko parang tita ko nagbabago. Nagbabago yung kanyang character. Nai-equip siya sa kanyang head knowledge at yung kanyang skills. And siya po ay mag-join po. Okay, proceed po tayo. Second, we must understand that the Great Commission includes evangelism. It is impossible to make disciples without evangelism. In the New Testament, evangelism is not separate from disciple making. It is always the first step and the indispensable catalyst for all disciple making. The Great Commission describes disciple making as having two steps. Step 1 is baptizing them. Every time a person received Christ in Book of Acts, they were baptized. Immediately, baptism did not save them. It was the outward sign of their salvation in the context of the Great Commission. Baptizing them represents that evangelism process. Ang pagbabaptize po natin sa kanila ay ito lang po ay talagang patuloy na process na po na tutuloy na mag-disciple tayo sa kanya. Evangelism process lang po. Pangalawa po, step 2 is teaching them to observe all that I have instructed you or commanded you. It takes both steps to make disciple. Third po, the Great Commission includes building Christian all the way to maturity. Sometimes, Christians act like parents who abandon their children. Can you imagine meeting a married couple
in their 60s, and when you ask them about their children, they just kept showing you baby pictures. And if you said, she was such a pretty baby, what is she doing now? They would reply, we are not sure. We found we were good at having babies, so that it was we concentrated on. Ano po kaya maiisip ninyo dito? Kasi nung merong conversation sila, ang sabi lang ng mga matatanda ay nakakonsentrate lang po sila sa paggawa ng bata. Wala yung pagtuturo, wala yung discipleship. Kanilang mga anak, wala pong pagtuturo, walang discipleship po. Ano po kayo maiisip nyo? Would you have any respect for anyone who kept bringing babies into the world but felt no responsibility to guide them to maturity? Is there anything more wonderful than seeing someone come to Christ? Yes, there is. Seeing that person grow into a mature disciple maker is far more beautiful. Kaya napakahalaga din po yung pinagpaplanuhan ng mga bagay-bagay. Ang sabi po ng couple kanina, they are good for making babies. Parang wala po silang gusto lang nila mag-focus sa paggawa ng mga bata. Pero wala silang hindi nila napagplanuhan na, kailangan ko palang i-disciple ko. Kumbaga parang, gagawa ka ng isang D-group, ikaw mismo, mag-aalaga ka, parang gusto mo marami agad, iwawantuan mo yun isa-isa. Hindi pwedeng lahat sabay-sabay kayo, 20, 10, napakahirap po. Magkakaiba po yan ng pinagdadaanan sa buhay. Lahat po yan merong emotional problem, may mental problem po. Hindi po natin alam. Iba-iba po yan sila ng status spiritually. Baby pa yung iba. Yung iba ay maaring papunta sa maturity. Kaya mahalaga po yung one-to-one. Naniwala po ba kayo na mahalaga po yung one-to-one? Kasi mas deeper po ang conversation. Pwede po natin sabihin, kapit tayo. Para sa mga group leader po mahalaga po ang one-to-one kasi hindi natin alam, isa-isa mo silang iwa-one-to-one. Ganun po ang discipleship. Tuloy po tayo. Wala pong atrasa. Balik po tayo dun sa kanina. What does that look like in the church? Bob Gilliam was doing a church consultation for one of the 20 largest churches in America. It had an attendance of over 10,000 persons a week. The new pastor told him this story. The last pastor would baptize 20 or more people every Sunday night. However, 3 weeks later, hardly any of them would ever show up again. Alam niyo po, nabaptize na po sila. Pero hindi po sila nagpapakita after nabaptize. They accept Jesus as personal Savior, not their Lord. Kasi po, napakalawak po kung tinanggap mo si Jesus bilang Lord. Kapag salvation lang, papatanggapin mo lang, okay ka na. Pero bilang Lord, napakarami po nun. Teaching them to obey. Mag-church ka, umattend ka ng fellowship, mag-disciple ka, lahat po talaga. Ganun po yung kwento ng senaryo nangyari. The problem was that the church focused exclusively on the evangelism but had nothing further spiritual growth. Nakapokus lang po sila sa pag-evangelize, which is parang kulang nga po. Kasi halimbawa, isa sa inyo ay lumabas, nag-evangelize kayo, punta kayo sa church, napatanggap nyo, tapos pinapunta nyo lang sa church, pero hindi nyo inalagaan. There is something wrong po. May kulang po. Kasi talagang napakahirap po maging Kristiyano. Mahirap po mag-disciple. Hindi po ganun kadali. Talagang ibibigay mo yung 3D mo. Yung buhay, yung bulsa mo, finances, at saka yung tahanan mo sa Kanya. This is the same story heard all over the world. Our churches win people to Christ, but do nothing further to help them grow. We are like a river that is kilometer wide, but only a millimeter deep. Napakalayo, pero ang kalaliman ay medyo hindi malalim kasi talagang napakababaw po.
Mga kapatid, Great Commission is not just a command to evangelize. Evangelism is not a synonym for disciple making. Evangelism is only the first step in disciple making. Unang step lang po ito, pero mas marami pa po ang gagawin kapag sa disciple making na po. If we stop there, we are disobedient. But we will return to that point later. The fourth irrefutable element of the Great Commission is that the Great Commission includes reaching the entire world. Teka. Kailangan ko ba pumunta sa Israel? Kailangan ko ba pumunta sa Dubai? Sa Thailand? Meron pong tinawag para dyan. Pero meron po tayong mga role. Maaaring ikaw ay mag-go. Pwede kang manalangin, makaabot ka sa kabilang bansa. Pwede kang sumuporta sa iyong finances. Ikaw ay nakaka-reach na sa ibang bansa. Pero meron po talagang tinawag po talaga sa bihira po. Pero nanalangin po tayo na meron pong tatawagin ng Panginoon na ilagay po natin sa ibang bansa. And talagang kahit makapag-support talaga tayo sa Kanya, sa finances, hindi po talaga madali. Mahirap po. Sa pananalangin, higit sa lahat po. The Greek words for all nation are ta ethne. Ayan po. This does not mean every person, but rather every people group. Acts 1:8 expand on this. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth. We cannot stop even when we have made disciples of every person in our church, or in our city, or state, or nation. We are commanded to go to all the world. Ang ikatlo po natin is, the Great Commission has become the Great Omission. Ngayon po, dadalhin ko po kayo sa book po ng Old Testament. Kung meron po kayong Bible po dyan, pwede nyo pong buksan sa 1 Samuel chapter 15. At tignan po natin kung ano po yung meron doon. And ilagay ko po dyan. Unang-una po is, Saul has been anointed the first king of Israel. Pangalawa, Samuel brings a command from God to Saul. Kasi that time, si Samuel po ay siya yung nakakarinig ng tingin ng Panginoon. And si Samuel, parang pinapasa niya kay Saul. Basahin po natin yung verse 3. Nakalagay po dito. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Ito po yung command ng Panginoon na itinurning niya po kay Samuel at sinabi ni Samuel kay Saul, patayin ang lahat. 100% lahat po ay papatayin. Wala pong ititira. Yan po ang sa verse 3. Tignan natin yung number 3. Let us see what Saul did in verse 7 to 9. Ito po ang ginawa ni Saul. Sinalakay nila Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Abila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Lahat ng bayan binihag niya, pero meron po siyang iniwan. May tinira po siyang buhay ay si Haring Agag. Hindi rin pinatay na Saul ang magandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi papakinabangan. Tingnan niyo po, ang command po ng Panginoon, patayin lahat. Wala pong ititira kahit isa. Kahit baka, kahit tupa, wala po. Pero ano pong ginawa ni Saul? Hindi niya po pinatay si Haring Agag. Hindi niya po pinatay yung mga mapapakinabangan pa. Kasi pwedeng mapakinabangan naman talaga yon. Tignan po natin yung response po ng Panginoon sa verse 10 to 23. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nahihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos.
Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul, ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh. Sinunod kong lahat ang utos niya. Di ba po? Yun po ang sabi niya. Sinunod niya daw po lahat. Itinanong ni Samuel, ano itong narinig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha yan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Sinabi ni Samuel, tumigil ka, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Inutusan ka ni kanyang lusubin ang masasamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbili ng puksain ng mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ng mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulang at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Maaring, ang nais lang po kasi dito ay fully obedience. Gusto ng Lord ay hindi lang partial. Ang sabi pa nga po, mas mainam ang handog. Ay mas mainam po ang pagsunod sa Panginoon kaysa po sa paghahandog natin. Kasi kinuha pa na ni Saul yun para ihandog. Pero nais ng Panginoon is total obedience. Ito po yung principle. Is partial obedience still obedience? Or is it disobedience? Partial obedience is equal to disobedience. Maaaring sumunod ka sa Panginoon, maaaring sumunod siya sa Panginoon, pero hindi fully, hindi siya sumunod ng buo. Lord, susunod ako, pero ilagay natin sa konteksto ng realidad, ng praktikal. Lord, susunod ako, pero Lord, unahin ko muna yung aking mga... Lord, susunod ako, uunahin ko muna yung aking... Nakaka-relate po ba kayo? Gusto ng Panginoon ay sumunod po tayo sa Kanya. 100% nais ng Panginoon. But what does this principle have to do with the Great Commission? Ano nga ba? The Great Commission commands us to teach disciples all that Christ commanded His own disciples. Do you believe every word of the Bible is inspired? What about the word all? The Great Commission is not a command simply to make disciples. The Pharisees had disciples as did Socrates, Plato, Confucius, and many other teachers. If we make a disciple like the Pharisees, have we fulfilled the Great Commission? Certainly not. Hindi po natin nagawa. Kasi alam natin ang ugali ng mga Pariseo po. Okay, number 4 po. The Great Commission is a command to make certain kind of disciple. We are to make a disciple who has been taught to obey every belief, behavior, habit, and character that Christ's disciples were taught. Lahat po talaga. Paniniwala, pananampalataya, yung character natin, yung head, yung heart, yung skills natin, lahat po. Everything. Meron pong illustration. Suppose the pastor gives his daughter a recipe for cake and tell her to make a cake for some guests. When he comes home later, he tastes the cake and it tastes terrible. He asks, sabi niya doon sa anak niya, nakita mo ba yung asukal? Sabi ng babae, well, I could not find the sugar, so I used salt instead.
it looks the same. Kaya po pala napakaalat po ng cake kasi daw magkamukha daw yung asin at asukal. So ang hinalo ng bata ay asin. Inutusan po siya ng kanyang father na gumawa ng cake. Pero ang nahalo niya po ay asin. Would he be happy with this kind of obedience? But 99.9% of churches do not even have a list of the ingredients. Jesus commanded his disciples no list of beliefs, behaviors, habits, or character traits. Do you think your daughter could make a cake of any quality without knowing what the ingredients, where, and how to use them? Para po i-summarize, God has commanded us to make a certain kind of disciple. He has listed the ingredients, all of them, in the New Testament. But we have not even bothered to compile a list from the New Testament. Instead, we are simply doing activities we enjoy, feel gifted in, or that we see other churches doing. We are saying, who are we to make a specific kind of disciple? We would much rather not even find out that disciple should be so we can go on preaching sermons, teaching classes, having meetings, and the like. Ang mga churches daw po ngayon ay nakapokus sa programa, nakapokus sa activity, or to sum up, ang mga churches po ngayon ay nakapokus po sa in-reach. Doon lang po sa loob. Dito lang sa loob. Nakakalitan pong gampanan yung outreach. Hindi ko po alam ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa inyo, pero I know that the Lord will spoke to you po, na mangungusap po sa inyo na ibabahagi niyo po ang Panginoon, mag-i-evangelize po kayo. Si Lord po ang kikilos. Paano po yun kapag mayroong mga rejection? Even the disciples before, meron po, na-reject po sila. Kaya nga po sabi ng Panginoon, at least kayong dalawa talaga. Dalawa talaga. Kapag mag-evangelize kayo, huwag ka lang mag-isa. Pwedeng dalawa, hanap ka ng partner. Kasi baka yung isa, mapanghinaan, mahawaan mo naman. Kung ikaw naman ang panghinaan, mahawaan ka naman niya. Kaya po, mahalaga po yun na meron pong nag-i-intercede, siya yung nag-share, nasa likod ka, nag-i-intercede, vice versa po. Ang nais lang po talaga ng Panginoon po sa atin, ang salita niya sa umaga ito ay let's move our feet to evangelize, not just focusing in the in-reach, but doon po sa labas. Yun po ang nais ng Panginoon. We all want to be careful to obey God's command. We must be very careful that we do not settle for partial obedience. Because partial obedience is equal to disobedience. Now, perhaps you are wondering how the church ever sank so low as to forget the most important command Christ gave. Here is how it happened. We should not be surprised that the church will lose an important doctrine. This happened to the nation of Israel many times. At one time, the entire Bible was lost to the nation of Israel for over 100 years. Yan po ay nasa 2 Kings 22 verse 8. The same thing has also happened to the church. During this time, Christ's command to make disciples was so contaminated that many Christians left cities and towns to live in caves and later monasteries to separate themselves from the evil of the churches. Grabe po dati, no? Hahanapan po sila ng kuweba, makapag-disciple lang, makapag-evangelize lang. Ganun daw po ang missionary, ang bawa ng missionary, isang damit lang, wash and wear, hindi marami, hindi yung pang-outing. Pag ikaw ay mag-mission, hindi marami, yung madadala mo lang, maraming mitbit, hindi po. Saan ka pupunta? Mag-outing ka o mag-mission? Mag-mission ka. Kaya dapat yung mga dadala mo ay pang-mission talaga. Alam niyo, mga missionary, hindi po mapili sa pagkain. Kapag mamili ka sa pagkain, hindi po pwede maging missionary. Ayaw mo niyan. Hindi po. Kailangan lahat ng pagkain. Siyempre, yung makakain naman, yung makakain, ay kakain, kaya mong kainin. Ganun po ang missionary. Alam niyo po,
dati po talaga ang mga missionary, sobrang desire po nila na mag-mission po talaga. To end up po na lang na sila po ay napupunta sa kuweba para lang makapagpahinga, then go na naman para sa kinabukasan. Ganun po katindi before. Still, the church struggled to understand how to make disciples on a church-wide basis. More recently, churches have begun to talk about the making disciples. Yet too few take the challenge seriously of how we can bring people to maturity in Christ, teaching them all that Jesus commanded, and that is where we are today. This brings us to my last point, and that is, ito na po yung pang-last, we must stop our partial obedience and obey the Great Commission. Mga kapatid, malalaman po natin that we are doing a partial obedience kapag hindi pa po tayo kumahayo. Sa Christ to the Philippines po, sa ating organization, sa ating book, nakalagay po doon sa ating manual is pagkilala, i-share mo ang Panginoon, kikilalanin niya, knowing Christ, ang Panginoon. Then, after nun, paglago, palalaguin natin siya. Hindi natin siya ibabato agad. Punta ka doon sa kapitbahay mo, sige. Hindi po, palalaguin mo na natin siya. Pangatlo po is paglilingkod. Kapag nasa paglago na siya, nasa paglilingkod stage ng kasunod. Kaya mga kapatid, kung kayo ay masabi niyo pong malago na kayo, pwede na po kayo mag-start maglingkod. Hanap na po kayo ng way saan po napakarami pong ministry sa church. And kapag kayo po ay nakapaglingkod na, huwag po kayong titigil doon. Kasi karamihan po sa churches tumitigil po sa paglilingkod. Nandun lang sila, okay na ako dito. Hindi po, lalabas ka. And support po natin is paghayo po. Again, pagkilala, paglago, paglilingkod, and paghayo. Knowing Christ, growing in Christ, serving Christ, going forth for Christ. Balik po tayo sa number 5. We must stop our partial obedience and obey the Great Commission. First, we must confess and repent of our partial obedience. Kung tayo ay kung nasa partial obedience pa lang po tayo, i-confess natin sa Panginoon niya. We know we do not even have a comprehensive definition of the disciple Jesus made. We know we have not been intentional about making a specific kind of disciple, and we must stop saying we have been a fairly good disciple-making church, and admit that while we have been very busy, we were disobedient to the Great Commission. Second po, we must stop focusing so much attention on the ingredients, the process, or any other issues, and refocus on the product. Ayun po sa product po tayo mag-focus, hindi po doon sa mga ingredients. Gusto natin makapag-disciple po talaga. Meron pong isang kwento ulit na aking share. Si Carlos at si Pedro both went out to plant gardens. Carlos decided that he would plant as much seed as possible. He enjoyed planting seed, and nothing was quite as exciting as seeing those first green shoots push through the earth into the sunshine. He decided that he would plant until he ran out of seed. As time passed, the villagers made an interesting observation. Again, ang dalawang character po dito ay si Carlos at si Pedro. In Pedro's garden, the plants were growing up strong and beautiful. Some plants were already beginning to bear vegetable. Meanwhile, Carlos' garden had grown even larger. Kay Carlo po ay napakalaki po, kumbaga hacienda. Ganun na lang po ang picture. Kay Pedro, kumbaga ganito lang na church. Para ma-picture out nyo lang po. As you walk through the rows of Carlos' garden, occasionally you would see some vegetable, but they were hard to find because the weeds had grown larger than the plants. There were some parts of the garden that were dry and dead because they had no water. Other places bags had eaten much of the plant away. Ang gusto lang pong iparating dito na kapag ikaw ay nag-evangelize, sabihin po natin, marami kang dinala sa church. Or ikaw ay isang guro. Lahat yun dinala mo dito sa church. 40 kayo, 40 ang estudyante mo, dinala mo dito.
maaring makaligtaan mo yung iba doon. Hindi mo mapokusan. Pwede yung kakayanin lang po siguro. Huwag nating i-pressure na. Actually, yung isa nakaka-pressure na po. Tama po ba? Nakaka-pressure na po yung isang dalhin na dito. Pero gusto ng Panginoon ay mag-grow yung isa na yun. Kung nagdala ka ng isa, hindi mo naman siya pinokus. Pero meron po kasi ibang ways. Halimbawa, si Shali, nanay ang nadala niya dito. Ito-turn over niya kay Ate Beth. So, maganda po siguro kung ganun po yung maging strategy po natin, no? Si Daisy ay kabataan, nakadala siya ng kabataan. Kay Dave. Ayan, ito ang bagong si Dave, punta ka kay Dave. Pwede ganun po siguro, no? Mas maganda kasi nasa age nila, magkakasundo sila. Ayan po, mahalaga po ito kasi makakatulong po ito sa paglago din po talaga. Think about this. Will God be pleased if you are planting hundreds of churches? If these churches are not making disciples conform to the image of His Son? Will God be pleased if you have great worship if you are not making disciples conform to the image of His Son? Will God be pleased if you have large attendance at the church service if you are not making disciples conform to the image of His Son? We must learn to please God by obeying His command, to make disciples of Jesus Christ. A well-known Christian leader and prominent seminary professor were leading a pastor's conference. One of his former students was excited to give him a great report. Worship last Sunday. The professor, with his dry sense of humor, said, 800 what? His point was the most churches do well. At counting bodies. We know how many bodies we have in church, but we have no way of knowing how many true disciples are mixed with that number. Third po, we must become proactive and intentional about the Great Commission. Jesus' command to make disciples means we are to be proactive, taking the initiative, and making disciples. In the same vein, we cannot make anything unintentionally except a mess. We must plan and strategize. Mahalaga po yung pagpaplano at mag-strategize. Hindi po agad tatalon tayo sa, tara na, labas na tayo. Diretso na, walang papaplano. Mahirap po. Ang ending po niyan is, maaaring wala pong makalalabasan, magandang mapagplanuhan, maayos po talaga na ganitong araw, pupunta tayo sa ganito, mapaplanuhan natin, at mahalaga po ang pagpaplano at pag-strategize po talaga. Finally, we must never settle for doing what you have always done. Mahalaga po ito. Alam ko na yan, ginagawa ko na yan, hindi ko na gagawin yan. We also must learn to unlearn. Yung mga natututunan natin dati, pwede natin i-share ko yan. Yung mga natutunan natin dati, isang tabi natin. Kasi alam ko na yan, ginawa na, nag-disciple na kami, nag-mission na kami, nag-evangelize na kami, pero ito yung naging resulta. Baka pwedeng isang tabi mo muna yan. Or another strategy naman yung gawin mo. Mahalaga po talaga, yung learning po talaga is an ending process. Bawat araw po ay natututo po tayo. May mga bago po tayong mga natututunan. Kung hindi po ng pandemic, hindi po natin matututunan na gumamit ng Zoom, hindi po natin matututunan na mag-worship, magkaroon ng communion doon sa worship. Marami po tayong natututunan. Again, never settle for doing what you have always done. Kung ito ay nanggawa mo na before, baka pwedeng isang tabi mo muna yun. Kasi hindi siya nag-work, isang tabi mo muna yan. Sige nga, pakinggan ko nga yung sinasabi niya. Isang tabi ko muna yung dati kong ginagawa. In conclusion po, listen to the Great Commission again. Sige nga po, sabay-sabay niya pong basahin. In 1, 2, 3, go. Okay po. Mga kapatid,
kapatid, ang commission po ay para sa iyo. It is given to you today. What will you say to your Lord personally? Change is necessary to become intentional, to make the exact kind of disciple Jesus commanded, no matter what. Ang nais ng Panginoon ay maging intentional po tayo. Talagang ilagay po natin sa puso. Huwag natin padaanin lang po yung pangilang beses nang pinipreach yung Great Commission dito. Baka sa susunod na lang, na-preach ulit, hindi po. Kaya, talagang gawin po natin intentional. Ito po ang buhay natin. Ito po ang buhay po natin. Trabaho natin, ito po ang buhay natin. Ang buhay po natin ay sa Panginoon. And ang nais po ng Panginoon ay mag-glorify siya sa mga buhay po natin. And Great Commission, doing Great Commission is one way po para mag-glorify po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ulit ay niremind mo, Panginoon, to do your will for us, Father God. Yung trabaho namin, Panginoon, hindi na kami nabuhay, Panginoon, sa daigdig na ito for nothing. Hindi na kami nabuhay sa daigdig na ito, Panginoon, para sa temporary lang, Panginoon. Hindi na kami nabuhay, Panginoon, para lang sa kagustuhan namin, Panginoon, sa buhay. Lord, nabuhay po kami para sa iyo. Nabuhay po kami, Panginoon, upang mag-glorify namin ang pangalan mo. Nabuhay po kami, Panginoon, para gawin namin, Panginoon, ang iyong habilin. Habilin mo sa iyong mga disciple, Panginoon, na mag-disciple din po kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, na isang instrumento, Panginoon, na Lord, na makakilala ang hindi pa nakakilala sa iyo. Maaaring sa lugar po namin, Panginoon, sa bansang Pilipinas, marami na pong nakakilala sa inyo. Pero Lord, hindi pa talaga naunawaan ang tunay, Panginoon, na pagkakilala sa inyo at pagtanggap sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na tanggapin ka namin, hindi lang tagapagligtas, Panginoon, maging Diyos namin at Panginoon sa aming mga buhay. Tanggapin ka namin, Panginoon, na Lord, nilalakaran namin na ikaw ay naluluwalhati, Panginoon. Tanggapin namin, Panginoon, ang habilin mo sa aming lahat, Panginoon. Na Lord, sa maiksing buhay na ito, Panginoon, ay mabigyan ka namin kalaguran, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapaalala. Hindi pa huli ang lahat, Panginoon, pero nagsisimula na. Ngayong araw na ito, sa araw mismo na ito, Panginoon, na kami ay pumayo, Panginoon, dahil maaaring kami ay sapat na ang aming mga knowledge, Father God, sapat na ang aming pag-unawa sa gospel, sapat na, Panginoon, ang aming kaya ibahagi, Panginoon, para sa mga hindi nakakilala sa inyo. Salamat po, Panginoon. Lord God, ibaon niyo po sa aming mga puso, Panginoon. Lord, kami ay limitado. Lord, kami ay may mga shortcoming po kami, Panginoon. Lord, yung Spirit, Panginoon, ng katamaran, tinatapakan po namin. Yung Spirit, Panginoon, na Lord, na conflict, Panginoon, ay tinatapakan po namin sa pangalan ni Jesus. Yung mga Espiritu, Panginoon, na nagkakos, Panginoon, ng division, Panginoon. Amen. Tinatapakan po namin in the name of Jesus. Lord, yung mga Espiritu, Panginoon, na nagkakos ng disobedience, Panginoon, ng partial obedience, tinatapakan po namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Lord, we are here ready to do your will, Panginoon. Lord, bawat isa sa amin, Panginoon, ay tinawag mo. Kaming lahat ay mga evangelist, Panginoon, na dapat mag-evangelize, Panginoon. Lord, hindi namin kakayanin, Panginoon, ito. Kaya Lord, dalangin po namin, O Diyos, nasamahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan ito, Panginoon. Maraming salamat po sa salita mo, Panginoon, sa umagang ito, at patuloy namin itong dalangin, Panginoon, na matapos namin, Panginoon, sa katapusan ng aming buhay, ng maiksing buhay, ay hindi lang namin magampanan,
kundi matapos namin ang ipinapagawa mong Great Commission. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papurit kaluwalhatian. Ito po ang aming handog, ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, in response po sa salita ng Panginoon, are we doing the Great Commission? Saan pong bahagi tayo doon? Nandun po ba tayo sa go, give, and pray? Lahat po tayo ay maaaring maging kabahagi ng Great Commission ng Panginoon. Hindi lamang ang mga missionary ang humahayo, maging tayo po ay bahagi nito sa pamamagitan ng ating pagbibigay para sa kanila at ang panalangin higit sa lahat para sa kanila. Kaya hayaan po natin na ang Great Commission ng Panginoon ay talagang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Maranasan natin na ibahagi ang salita ng Panginoon sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, o higit sa lahat sa pamilya na meron tayo. Ngayong umaga ay bahagi po ng ating celebration sa Panginoon ay ang pagtanggap ng banal na hapunan. Ngayong umaga po ay tanggapin natin ang merong kagalakan sa ating mga puso. Awitin po muna natin. Awitin ito at tayo po lahat ay manalangin. Salisigin natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga na nagagawa ba natin ang mga salita ng Panginoon. So, meron po tayong lalapit po tayo dito sa harap at kayo po ang kukuha ng banal na hapunan. At bago po yan ay manalangin muna tayo sa Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa muling pagpapaalala sa amin na gawin namin, Panginoon, ang nararapat, O Diyos. Doing the Great Commission is obeying you, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, tulungan mo kami na makasunod doon sa command na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na gawin namin na magbahagi ng salita mo, O Diyos, hindi lamang po, Panginoon, na kami ang makarinig, kundi ang bawat isa, Panginoon, na hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita, ay marinig din ito, Panginoon, upang maging Diyos ka ng kanilang buhay. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Even this morning, Lord God, as we celebrate ng kabutihan mo, Panginoon, ay hayaan mo na ang aming mga puso, Panginoon, ay linisin mo, Diyos. Hindi man kami naging karapat-dapat, Panginoon, sa iyo. Ngayong umaga ay pinapalinis namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon, upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng banal na hapunan na ito, Panginoon. Maranasan namin yung celebration na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maranasan namin ang totoong buhay, Panginoon, ng pagtanggap sa iyo bilang aming Panginoon at ang simbolo, Panginoon, ng iyong banal na katawan, ng iyong banal na dugo, Panginoon, ay maranasan namin hindi maging judgment sa aming buhay, Panginoon, kundi kalayaan, O Diyos, na maihayag ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, aming Panginoon. Purihin ka, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Poured out
And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kayo ng tinapay. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig na nagmumula sa iyo, Diyos. Kaya po, Panginoon, hayaan mo na lagi naming maranasan ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. Lagi naming pasalamatan ka sa bawat araw na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Lord, ngayong umaga sa aming pansamantalang paghiwalay. Salamat sa kapunuan, Panginoon, na patuloy na binibigay mo sa amin. Ikaw ang naging pag-asa namin, ikaw ang naging katugunan sa lahat ng aming mga dalangin, Panginoon. Kaya pagpalain mo ang buong linggo namin. Samahan mo kaming muli, Panginoon, upang maging matagumpay sa bawat pagsubok, sa bawat paghamon ng aming kakaharapin, Panginoon, sa buong linggo. Maranasan namin muli ang katagumpayan, Panginoon. Makabalik kami sa iyong tahanan ng merong kagalakan, Panginoon, at pagpapala. Puno-puno ng pagpapala at pasasalamat, Purihin ka, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.